Kapatid, mapalad ka. Amen. Tayo'y lahat mapalad sapagkat tayo'y inakay muli sa dahong ito upang pakinggan ang mga banal na salita na sa Kanya'y inialay sa atin upang makapagbigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan at katatagan upang lumaban sa anumang pagdalisay na dumadaan sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ate pong pakinggan ang unang magbabahagi na kung saan kumilos ang dakilang Ama at nakamtan niya ang iwaga at biyaya na sa kanyang anak ay pinahintulot na pagdalisay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na alagad na si Rose Garcia. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda nga po ba ang umaga sa ating lahat? Amen po. Yung introduction po ng ating facilitator ay pagdalisay daw po na dinanas ng aking anak. Pero bago po iyon, gusto ko po sanang ibalita sa inyo na yung anak ko na yon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang ospital sa Taguig Global City. At siya po ay, yung pong unit kung saan siya ay nandoon, ang tawag po doon ay Oncology Department. Yun po ay lahat ng mga cancer patient doon po dinadala. Ngayon po, meron po silang pasyente na taga Malayo, Bicol. Mga ilang session po yun, mga 7 session, 8 session. Hindi pa po niya nakukumpleto na wala po itong taong ito. Si Ma'am Virgie po ang pangalan niya. Kung nanonood po kayo, Ma'am Virgie, binabati ko po kayo. Ako po yung mother ni Rian. Sabi po nung mga doktor, naku, bakit kaya hindi niya nakumpleto yung session? Usually po kasi mga hanggang 9 session yung chemotherapy niya. Ang sabi po, may nag-comment po, baka kaya nawala na yung pasyente na yon. Baka kaya hindi na niya ma-afford magpagamot. Marami pong haka-haka. Hanggang sa isang araw po hindi nila inaasahan, dumating yung pasyente. Ang sabi po ng mga doktor, uy, ano nangyari sa'yo? Ang itsura daw po ng pasyente, normal na normal ang itsura. Parang wala daw sakit, parang hindi kinimo. Uy, kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo? Sabi daw ho niya sa doktor, doktora, baka matawa kayo eh. Bakit ho? Kasi ho, nanood ako sa internet eh. Doon ho ba kay Apo Kunching? Sabi, sa Divine Mercy kay Apo Kunching. Yung anak ko po, nagpupunta rito at alam niya yung gawain na to. Lumapit po yung anak ko, sabi niya, kilala ko po si Apo Kunching. Gusto niyo po bang makarating sa kanya? Sasamahan ko kayo. Ang ginawa daw po niya, kaya po tayo talagang napakapalad natin dahil personal, ito po si Apo, halos abot kamay na lamang po natin si Apo Kunching. Napakaswerte po natin. Siya po ay gumaling sa panonood lamang po sa internet. Dahil sabi po niya, tama na yung kabuhayang na ibenta nila. Tama na yung hirap ng kanyang pamilya. Kung siya talaga'y bubuhayin pa, bibigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon. At yun po ang kanyang ginawa. Palakpakan po natin ang Diyos. Kami po, meron nga pong nagkomento, bakit daw po ba kailangan natin na meron pang nagpapatotoo dito sa harap? Samantalang pare-parehas lang naman po tayo ng gusto natin pag nagpunta tayo dito, kundi yung kailangan natin, kung tayo may sakit, maharap na tayo agad di Apo. Makausap na natin siya agad. Pero bakit po ba merong ganitong portion? Kasi po, para po ipatotoo sa inyo na kami po ay isa sa nabiyayaan ng lugar na ito. Dalawa po ang aking anak.
yung pong anak kong panganay ay halos 5 taon nang may asawa pero hindi pa rin po nagkakaanak. Marami na pong napuntahang doktor dito po sa Baliwag. Marami na po. Pero po, sa aking pananalagi dito, ibinahagi ko sa kanila na kahit saan kayong doktor magpunta, kahit na magkano pa ang kakayanan, hindi ang doktor bilang tao ang siya lamang makapagbibigay ng buhay na hinihiling ninyo. Sapagkat ang may bigay ng buhay ay ang Panginoon. Kaya sila po ay nakarating dito, nanalig sila. Sa patnubay po ng ating Divine Mercy sa pamamagitan ni Apo Kunching, ngayon po 9 months old na po yung baby. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sadya pong nakakainip kung ikaw ay nakaupo at nag-aasam ka ng biyaya na iniintay mo. Napakatagal, nakakainip. Parang nakakaubos po ba ng pag-aantayon, sobrang napakatagal. Pero yung po palang pananalangin, kaakibat nun ay pagtsatsaga. Pagka ikaw ay humingi, huwag mong antayin na mamaya o bukas. Ang gawin mo lang, manalangin ka lang ng manalangin. At siya na bahala kung kailan niya ibibigay. Amen po ba doon? Amen po. Naibahagi ko nga po nung ako ay nag-facilitate noong February 18 dun sa kaganapan po sa anak ko na nagtatrabaho sa ospital. Siya po ay 24 years old lang. Na-diagnose po na sa kanyang kanang dibdib mayroong 6 na bukol. Sa kaliwang dibdib, mayroong 2 bukol. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo kung hindi ko sasabihin na talagang nag-alala ako. Nalungkot ako. Pero, kumapit ako sa Panginoon. Sabi ko po sa Kanya, inaangkin ko po na mahal ninyo kami. Ang anuman pong nangyayaring ito ngayon sa amin, alam ko po na kayo din ang lulutas. Yun po ay month ng December ng Maditech. Pero yung anak ko, alam niya na ako yung mahina ang kalooban, ako yung mas sentimental, emotional. Hindi mo kakikitaan ng lungkot. Hanggang sa hindi po kami tumigil sa pananalangin, sa paghingi ng awa at abag sa ating Panginoon. Lumipas po ang mga 2-3 linggo, inulit po yung ultrasound. Iniscan po siya ulit. Ang sabi po ng doktor, wala akong makita. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Kaya ako po, hindi po madali sa amin ang ibahagi ang laman ng puso namin, lalo na at may kasamang luha. Hindi po madali. Pero nagiging madali. Sapagkat patunay na ang Diyos ay gumagabay sa atin, ang pumapatnubay sa atin, at siya ay buhay. Kaya po, huwag po kayong mawala ng pag-asa, anuman po ang kahilingan ninyo. Sabi ko nga po, ang pananalangin, samahan natin ng pagtsatsaga. Maraming salamat po. Muli maraming salamat, mahal na kapatid. Di po ba nakaka-inspired po yung bahagi niya? Sa tuwi na pag tayo nagtiwala at nanalig sa dakilang Ama, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod pong magbabahagi ay isang alagad din na isang ina na kung paano sinubok ang kanyang katatagan at tuwiran nga ng nagtagumpay at tuwirang
nakamtan ng kanyang anak ang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Annalyn Bunso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Panay pa po ang panginginain ko ng makopa doon sa gilid. Karga-karga ko yung bata. Ano po? Nagulat ako sa pagtawag sa akin ng ating Panginoon. Purihin at dakilain siya sapagkat muli po ay ako'y nakatindig sa inyong harapan upang muli ay makapagbahagi ng kung papaano nga po ang kadakilain ng ating Panginoon, na bagamat ngayon po yung anak ko na yon na tinuturan po niya na kung papaano nga po siya sinubukan sa pamagitan ng karamdaman. Ngayon po ay may lagnat naman. Ano po? Siya po yung hinihingi ko ng kagalingan nung last Saturday lang po, na kung papaano nga po ngayon ay siya ay merong lagnat at 3 days na po siyang nilalagnat. Subalit, nananalig at nagtitiwala po ako na kung papaano nga sa tuwing tinuturan ko na ang ating Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, nananalig at nagtitiwala po ako na kakamtin po niya ang kagalingan. Ano po? Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon sapagkat bagamat pinahihintulutan po niya ang pagdalisay, subalit ang kanyang patnubay at gabay sa pamamagitan ng Espiritong banal na hindi natin nakikita, subalit sumasa ating katauhan. Amen po ba? Kaya nagkakaroon tayo ng lakas ng tibay kung paano nga po ang pagdalisay na ito ay mahulagpusan sapagkat di po niya tayo iniiwan. Amen po ba yon? Kayo po, sa pamamagitan po ng mga karamdaman ninyo, amen po ba na nararamdaman niyo ang pagkilos ng Diyos na bagamat nalulumbay kayo kung paminsan, na wawalan kayo ng pag-asa kung paminsan, yun po bang ayaw nyo ng lumaban sapagkat meron tayong mga nararamdaman. Subalit, hindi po kayo nagtatakha na minsan sabi nyo, gusto mo nang mamatay. Ano po, parang ayaw mo nang mabuhay sapagkat sa mga pinagdaraanan po. Subalit, bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Amen po ba yun? Sapagkat nga po, mayroon tayong kasama, meron tayong gabay, meron tayong patnubay na hindi natin nakikita, subalit nagpapalakas ng ating mga damdamin, nagpapalakas ng ating mga katauhan. Amen po ba yun? Naakala natin katapusan na ng lahat, naakala natin ay tuwirang lugmok na ang ating mga katawan. Subalit, nandiriyan tayo para hanapin natin ating kagalingan. Amen po ba yun? Kaya pinahintulutan ng Diyos na masumpungan nyo ang daking ito na nawa po ay dito nyo nga po masumpungan ang inyong mga hinahanap na kagalingan. Amen po ba yun? Naiba na po ako, mabalik ako doon sa anak ko. Yun nga pong anak ko na yun na aking sinasambit ay nagkaroon po siya ng una po lagnat. Subalit sa paglipas po ng mga araw, napapansin ko po yung ihi po niya, no, mawalang galang na nga po. Yung ihi po niya medyo paunti ng paunti at nag-iiba na po yung kulay. Nung araw po na yon, nung mga panahon na yon ay, kundi po ako nasa Davao po ba si Apo noon? Parang doon nga po. At nagbakasyon po, nag-mission po siya actually. Siguro po mga, kung di po ako nagkakamali, mga 3 days. Ano po. So pagbalik po niya, pinakita ko po yung ihi niya at dinalaw po niya yung anak ko sa bahay. Nakita nga po niya yung sitwasyon na yun nga pong ihi niya ay iba at unti-unti na po. Sabi niya, gusto mo pa-check up na natin. Sabi niya ganyan. Gusto mo pa-check yung kanyang ihi. Sabi ko, hindi po. Kung malaman ko man po kung ano yung karamdaman niya, lalong po akong kakabahan at nagtitiwala po ako na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay makakamtan ng anak ko ang kagalingan. So yun po, lumipas po ang araw at halos buwan po ang lumipas na sadya nga pong nandoon yung, syempre po, bilang magulang, nalulumbay ka, parang dinudurog yung puso mo na parang ikaw yung nahihirapan sa nakikita pong sitwasyon ng iyong anak. Subalit, sa pamagitan nga po ng pagtitiwala,
Sa pamamagitan ng mga dahon-dahon, sa pamamagitan ng haplos, sa panalangin, dumarating po yung time na nang minsan po ay nakatulog po ako dito po kami pinatulog sa bahay ni Manang Mahal na Apo, ay nagkaroon po na pagkakataon na mensahehan po ako na ang tinuran nga po ay hindi marapat yung ginagawa ko na tila baga walang kangiti-ngiti sa labi, yung parang pinagtakloban ka na ng langit at lupa dahil nga po sa pinagdaraanan mo. So hindi daw po marapat na makitaan ng ganun bilang isang alagad, no po? Kaya nanduroon po yung pagbibigay niya ng lakas ng loob, yung pag-asa po ba, na bagamat mayroon ka mga pinagdaraan ng ganun, ay nanduroon nga po yung tibay at tatag, no? At darating yung time na kapag niloob na ng Diyos na hindi kanya nasubukat nakita niya ang katapatan mo, ay makakamtan mo ang kagalingan na hinihiling mo. Amen po ba yun? Sapagkat nga po, sinusubukan din po tayo ng Diyos. Kung tayo po ba ay magtitibay, kung tayo po ba ay magiging matapat sa Kanya, sa kabila ng hindi pa niya ibinibigay kara-karaka pagdaka, yung mga hinihiling natin o minibisin natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya ayun po, sa paglipas ng araw, sa paglipas ng panahon, bagamat mahirap, subalit ibinigay din po ng ating Panginoon ang kanyang kagalingan sa pamamagitan nga po ng Espiritong Banal sa katauhan ng isang taong ginagamit niya bilang apo konsyeng ng turingan. Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon, bagamat may lumbal ng minsan, may lungkot nga po, at yung dumarating din po yung time na nawawalan ka ng pag-asa dahil di mo alam kung gagaling ba, na hinihingi mo pa yung kanyang pangalawang buhay kasi nanduro ka nga po sa pagdalisay. Subalit nga po sa kadakilain ng ating Panginoon, sa kapangyarihan niya at sa kanyang kahiwagaan, ano nga po bang karamdaman na hindi niya pagagalingin kung tuwirang nanambitan na matapat at makatotohanan ng isang nilalang bilang anak na naturingan. Amen po ba? Kaya po, purihin at dakilain siya sapagkat sa pamamagitan po ng katapatan ng bawat isa ay kakamtin nga po ang bawat minimithi nating lahat. Amen po? Kaya papupurihan ko po ang ating Panginoon. Bagamat sa pagdalisay po ngayon, ang kabiyak ko nagdudumi naman po. Ano po? Bale, yung tubig talaga is isang araw pa lang naman. At yung nga pong isa nga po, ang anak ko ay may lagnat for 3 days. Subalit, ang pagtitiwala ko sa Diyos ay nanduroon, nananalig at nagtitiwala po kung paano sinambit at tinurang ko po ng mga nakaraang pagbabahagi na ang Diyos lamang po ang dakilang magagamot niya sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Konsyeng. Sandali lang po. Para po sa inyong lahat at para po sa ating Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nasa aking pag-ibig ang laking alay sa tamis ng iyong kalinga. Ang lagi kong dasal ay manahan ako sa iyong pagmamahal. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananamlay nang ikaw ay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko, aking minamahal.
Di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon, tanging dalangin ko. Sa piling mo tuwi na ay pabalik ako nang di mawalay sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananamlay, nang ako ay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko, aking minamahal, di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging dalangin ko. Sa piling mo tuwi na ay pabalik ako nang di mawalay sa'yo. Di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging dalangin ko. Sa piling mo tuwi na ay pabalik ako nang di mawalay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw Panginoon, ikaw ang aking buhay. Salamat, purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Bagamat nilalang po ako na hindi ganap pang kumikilala at tumatanggap sa kanya, ang patnubay niya ay hindi niya winawalay sa akin, sapagkat kung wala po ang patnubay ng Espiritong Banal, amen, all the time. Lagi po niyang, kung paano nga po tinuturan ko noon, babalik po ako doon sa pagdelisay po, ano po. Sabi ko noon, paano, puro paano po. Subalit lumilipas ang araw, nakararaos sa patnubay at gabay niya. Amen. Saka ko na lang po i-detalya lahat. Amen. Kaya po, maraming salamat po sa inyo pong lahat at sa ating Panginoon. Muli po, maraming salamat, mahal na kapatid. Akin pong nasilayan ng kanyang anak mula ulo hanggang paa. Maga po ang kanyang buong katawan. Subalit ano nga po ba ang magang hindi mapapaampat ng Ama kapag ang kapangyarihan niya ang kumilos? Buhay po ba ang Diyos? Ganang pagkatao po natin, hindi po natin makakaya ang lahat ng ito. Subalit, nang dahil nandyan po ang dakilang Ama, atin pong nakakayanan ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod pong magbabahagi ay sumakay pa ng eroplano mula sa dakong paligi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Jenny Galvez. Magandang umaga po sa tanghaling ito. May babahagi ko lang po sa inyo kung paano po nga ba siya kumilos sa aming buhay.
Noon po, ang binigay pong ng ama sa aking pagsubok, noon nga pong sa nakakilala po sa akin, yung pong aking anak na nagkasakit po siya, nilalagnat, dinala po siya dito nung aking biyanan na si Nanay Bebe, yung pong alagad na po ngayon siya dito. Noong una po, hindi ko po kilala na buhay nga po ang ama. Talagang wala po ako nung paniniwala. Nung dinala po siya dito yung aking pong bunsong anak. Talaga pong ang lagnat po niya ay mataas. Talaga po yung mata niya, itinitirik na po niya talaga. Matigas na po ang katawan niya. Nung pong na-plus po siya na apo, tinitingnan ko po yung aking anak, talaga pong sinuko ko na po sa kanya, nag-pray na po ako, sinabi ko po sa kanya, Ama, talagang kung ano po yung kalooban mo para sa akin, kung talagang sa akin pa yung anak ko, kayo na po ang bahala. Then nung pong, yun nga po, nilalagnat po yung anak kong maliit, yung pong bunso ko. Meron po siguro 2 taon at kalahati lang po siya noon. Nung pong na-plus na po siya ni Apo, nabuhay po yung anak ko. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa kanya pong pagkuha sa anak ko. Binigay niya po sa akin muli yung anak ko na binuhay nga po niya. Tapos po, nung mga nakaraang taon, yun naman po, sumunod ko pong anak, yung pong panganay ko po, nasagasaan po siya noon, nabangga po, nakabisikleta po kasi siya, nabangga din po yun. Talaga pong ninenervyos nga po ako noong mga panahon na yun na nawawalan nga po ako ng tiwala noon. Pero noong pong mga oras na yun, meron na rin po akong pandaman noon sa kanya. Yung pong nga pong panganay ko, hindi ko na po ini-expect na mangyayari na siya masasagasaan. Bigla pong po'y natatakot nga noon. Pero nga rin po sa patnubay po ng Panginoon Diyos, binigay pa rin po niya ng pagkakataon na ipagkaloob muli po sa akin naman ang aking panganay na anak na mabuhay. Kasi po, yung pangyayari po kasi, nung nga pong masagasaan yung aking anak, nasa labas po kasi ako ng aming bahay. Iba po kasi yung aking nadarama noon, para pong natakot po ako, talagang nervous na ako, hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa labas. Nung po lumabas ako, yun nga po, humiyaw yung balihipag ko nga po, yun daw pong anak ko nasagasaan yung pong sasakyan po nung po dating humahabol na si Kuya Patrick. Yung po, nung pong paglabas ko, siya naman pong pagtakbo nila agad sa ospital yung anak ko. Ang kasama po kasi nung mga nakaraang pangyayari po na yon, yung pong biyanan ko, saka po yung nakaksidente po na si Kuya Pat. Natatakot nga po ako nung mga oras na yon. Akala ko nga po wala